Unang-una po sa aking listahan ang Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Nababahala si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagkakalulong ng mga Pilipino sa online gambling. Paliwanag ng mambabatas, kahit sino ay kayang pekiin ang kanilang pagkakakilanlan at edad sa online platforms nito na umuubos ng pera ng mga mamamayan sa iba't ibang sektor. Bukod sa mga matatanda, nahihikayat din anya dito ang mga kabataan na gumagamit ng online banking accounts at electronic wallets ng kanilang magulang para makataya. Nakahuhumaling anya ito lalo pat malaking celebrity o kilalang mga tao ang nagpapromote nito na tila ito ay harmless fun at masayang laruin. Ngunit bukod sa oras, nauubos rin anya ang ipon ng mga tao. Batay sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, umaabot ng mahigit 47 billion pesos ang kabuang kita sa electronic games o online gaming sa unang 3 buwan pa lang ng kasalukuyang taon. Ibig sabihin, mas malaki ang perang tinataya ng mga nahuhumaling dito. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Kung hindi matitigil ang online gambling bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Senador Mig Zubiri na magiging bayan ng addicted online gamblers ang Pilipinas. Dagdag pa ng senador, ang pagbabaliwala sa problemang ito ay magreresulta sa pagbagsak ng mga produksyon sa iba't ibang sektor. Gayon din ang pagbaba ng consumer spending at pagtaas ng krimen, partikular na ang pagnanakaw at scamming. Umaapila si Zubiri sa Pangulo na maisama sa kanyang darating na State of the Nation Address o SONA ang agarang aksyon kaugnay nito. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling, and at the same time we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. That would be a start. Ayon naman sa Malacanang, handa si Pangulong Marcos na makinig ukol sa isinusulong na iban o higpitan ng online gaming. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ito ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Batidaan niya ng Pangulo ang maaaring mangyari sa mga gumon sa sugal. Kaya naman pinaiigting ng pamahalaan ang paglaban sa illegal na online gaming sites. Pero paiigtingin pa po, maliban po dito sa mga online gaming sites na license or lehitimo naman, paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga yung hindi tama or hindi rehistradong mga online gaming sites. Wala pang detalye si Yusek Castro kung mababanggit ng Pangulo sa kanyang parating na SONA ang tungkol sa online gambling. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.